Bumalandra sa kanila ang isang tanawing tila hinugot mula sa isang masamang panaginip. Ito ang Baryo San Roque. O kung ano man ang natira rito. Ang sinang ng pababang araw ay humahaplos sa mga basang dahon at sa makapal na putik na bumalot sa lahat. Para kay Cabo Marco Reyes, ang amoy ngang lugar ang unang naramdaman niya, isang mabigat na halimuyak ng basang lupa, nabubulok na halaman, at isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Katahimikang mas maingay pa sa ugong ng kanilang military truck na kalalapak lang sa kanila. Sige na, baba na. Utos ng kanilang sarhento, si Sargento Cruz. Reyes, ikaw na ang bahala sa initial assessment. I secure ang perimeter kasama si Private Gomez. The rest, I set up ang command post sa Barangay Hall. Kung ano men ang natira doon. Yes, Sarge. Mabilis na tugon ni Marco. Ang kanyang boses ay profesional at walang emosyon. Isang maskarang hinubo ng pagsasanay. Habang naglalakat sila ni Gomez sa makiti na daan na nagsisilbing pangunahing kalye ng baryo, naramdaman niya ang pagod na gumagapang sa kanyang buto. 2 araw na silang bumiyahe. Ang huling yugto ay isang mahabang paglalakad matapos iwanan ang kanilang sasakyan sa isang gumuhong tulay. Ang bagyong dalisay ay hindi nakpakita ang awa. Mapuno niyog ay nabali na parang mapalito. Ang bubong na yero ay nakatiklop na parang papel sa masang na puno. Ngunit hindi ang pagkawasak ang bumabagabag kay Marco. Sanay na siya sa ganitong matanawin. Ang bumabagabag sa kanya ay ang mamata. Mula sa mga siwang ng bahay na bahagyang nakatayo pa. Mula sa likod ng mapuno, may mga matang nakamasit. Hindi mausisa, hindi galit, tila walang laman. Ngatiting nga taong nakakita ng mas masahol pa sa isang bayo. Kapag sinusubukan niyang salubungin ang kanilang matingin, mabilis silang umiwas, bumabalik sa dilim ng kanilang matirahan. Grabe, Cabo. Parang ghost town, bulong ni Gomez habang mahigpit ang hawa sa kanyang rifle. Manahimik ka, Gomez. Magmasid ka lang. Sawi ni Marco, kahit sa lub-lub niya ay sang-ayon siya. May kakaibang bigat sa hangin. Ang kanilang mission, imbestigahan ang pagkawala ng ilang residente. Sa opisyal na report, 3 katao, malamang lumikas lang ang mayon bago ang bagyo, sabi ng isang opisyal sa kanilang briefing. Ngunit ang utos ay utos. Kailangan nilang kumpirmahin. Para kay Marco, ito ay isa lamang routine mission. Tapusin ang trabaho, mag-file ang report, at umalis sa lugar na ito na tila kinalimutan ng panahon. Nang makarating sila sa nasirang barangay hall, isang matandang lalaki na may suot na kupas na fes ng tanod ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang hininga ay amoy lambanog. Mga sundalo. Sabi nito, ang boses ay paos. Akala ko'y hindi na kayo darating. Cabo Marco Reyes po. Nasaan si Kapitan? Tanong ni Marco. Ang Kapitan, ayun, sa Maynila. Inuna ang pamilya. Ako na lang ang naiwan dito, si Kulas. Hindi na nagulat si Marco. Sa ganitong sitwasyon, madalas na nauna ang takot kaysa tungkulin. Kinuha niya ang kanyang maliit na kwaderno tungkol sa mga nawawala. Nawawala? Tumawa si Kulas ng walang humor. Iho, sa lugar na to, marami ang nawawala. Yung iba, bumabalik. Yung iba, hindi na. Itinuro nito ang isang logbook na basa at namumukto. 3. Isang mag-asawa na bagong salta at isang binatilyo na medyo may problema sa pag-isip. Baka nagtago lang sa bundok noong kasaksagan ng bagyo. Walang tulong na makukuha kay Kulas. Buong hapon ay ginugol ni Marco sa pag-ikot, pagtatanong. Ngunit ang masagot na nakukuha niya ay mailing lang ng ulo at mga pinto na marahang sumasara.
Nang tuluyan nang lumubok ang araw, ang Baryo San Roque ay nakbago ng anyo. Ang kalungkutan ng araw ay napalitan ng isang nakakakilabot na kadiliman. Walang kuryente. Ang tanging liwanag ay mula sa kanilang flashlight at sa manipis na sinak ng buwan na sumisilip sa mga ulap. Ang amoy ng pagkabulok ay tila mas tumindi, hinahaluan ng lamig ng gabi. Bumalik si Marco sa pansamantalang kampo, pagod at gutom. Ang rasyon na dala nila ay hindi sapat at ang pagod ay mas matindi kaysa inaasahan niya. Umupo siya sa isang hagdan na gawa sa semento. Pinagmamasdan ang kadiliman habang nginunguya ang isang tuyong biskwit. Ang tanging naririnig niya ay ang huning ng makuliglig at ang sarili niyang pahinga. At doon, sa gitna ng katahimikan at ng amoy ng kamatayan, may sumingit na ibang amoy. Noong una, mahina lamang ito, isang pahiwatig. Ngunit unti-unti itong lumakas. Dala ang hangin, amoying bawang na ginigisa sa mantika. Amoying gatang niyok na kumukulo. Amoying manok na inihaw. Isang pamilyar at kakit-akit na amoy ng lutong bahay. Tumingala si Marco. Sinusundan ang pinanggagalingan ng amoy. Sa dulong isang eskinita, mga 50 metro mula sa kanila, may isang maliit na bahay na may nakabukas na bintana. Isang bintanang nagluluwal ng isang mainit at dilaw na liwanag mula sa isang gasera. Doon nanggagaling ang amoy. Isang amoy na nang aakit, nangangakong may init at ginhawa sa isang gabing punong lamig at pangamba. Tumayo siya. Sarge, mag-ikot lang ako saglit. Paalam niya kay Sargento Cruz. Mag-ingat ka. Reyes. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kanyang combat boots ay lumilikhang ang malambot na tunok sa putik. Habang papalapit, mas lalong nagiging malinaw ang amoy. Napalunok siya. Hindi niya namalayan kung gaano napala siya kagutom. Sa harap ng bahay ay may isang karatulang kahoy na isinulat gamit ang uling. Karinderya ni Marites, 24 oras bukas. Sumilip siya sa bintana. Sa loob, isang babae na nasa mas 50 anyos. May malumanay na mukha at nakapusot ang buhok. Ang abala sa paghahalo ng isang malaking kaldero. Siya lang ang tao sa loop. Nang maramdaman niya ang kanyang presensya, lumingon ito at ngumiti. Isang ngiting malawak at toto. Halika, iho, pumasok ka. Sabing babay, ang boses ay mainit at magili, mukhang pagod at gutom ka sa biyahe. Nag-alinlangan si Marco ng isang segundo. Ngunit ang pagod, ang gutom, at ang hindi may paliwanag na pang-akit ng lugar ay mas malakas. Pumasok siya. Ako si Aling Marites. Sabi nito, maupo ka. May mainita kong sabaw. Umupo si Marco sa isang bangkong kahoy. Ang lupong karinderya ay simple ngunit malinis. Tila ito isang munting islang kayusan sa gitnang kaguluhan sa labas. Ano po ang tinda niyo? Tanong ni Marco. Ang espesyal ko ngayong gabi ay adobong manok sa gata, sabi ni Marites. Ang kanyang mata ay kumikinang sa liwanag ng gasera. Tikman mo, siguradong magugustuhan mo, maya-maya. Isang mangkok ng kanin na. Umusok pa at isang platitong. Adobo ang inilapak sa harap niya. Ang hitsura pa lang ay sapat na. Ang manok ay naliligo sa isang makapal at maputing sarsa. May mga pirasong bawang at dahon ng laurel. Ngunit ang amoy nito ang tunay na kamangha-mangha. Isinubo niya ang unang kutsara. Sa sandaling iyon, tila may isang mainit na kuryenteng gumapang mula sa kanyang dila pababa sa kanyang sikmura. Ang lasa, hindi niya may paliwanag. Malinamnam, pero may isang kakaibang tamis na hindi niya pa natitikman kailanman. Ang sarsa
ay nanunuot sa bawat himay-may ngang manok na napakalambot na tila natutunaw sa kanyang bibig. Ang pagod sa kanyang katawan, ang bigat sa kanyang isipan, ang pag-alinlangan sa lugar na iyon lahat ay tila naglaho. Napapikit siya sa sakap. Masarap ba, iho? Tanong ni Marites na nakangiti pa rin. Tumango lang si Marco. Hindi makapagsalita habang sinusubo ang pangalawang kutsara. Sa gabing iyon, sa gitna ng wasak na baryo ng San Roque, natakpuan ni Cabo Marco Reyes ang isang kanlungan. Isang lasa na hahanap-hanapin niya. Isang lasang magiging simulang lahat. Hindi niya alam na ang bawat subo ay isang hakbang palayo sa mundong kanyang kilala. At isang hakbang papalapit sa isang katotohanang mas madilim pa sa gabing bumabalot sa kanila. Ang sumunod na araw ay nakaruan ng isang paulit-ulit na ritmo para kay Cabo Marco. Sa umaga at hapon, haharapin niya ang isang baryo na tila may itinatagong lihim. Ang mga residente ay umiwas sa kanyang matanong. Ang kanilang masagot ay kasing labong putik na bumabalot sa kanilang mga paa. Ang investigasyon ay walang usat. Ang bawat daan na kanyang tinatahak ay tila pabalik lang sa wala. Laging nandun si Kulas, ang tanod, na nakatambay malapit sa kanilang command post. Madalas, bago pa man magtanghalian, ay amoy alak na ito. Cabo, relax ka lang, sabi nito isang hapon, habang si Marco ay muling sinusubukang kausapin ito tungkol sa mga nawawala. Stress ka masyado. Dito sa San Roque, ang buhay ay parang ilog. May kainanot na hindi na bumabalik. Ganon talaka. Trabaho ko na alamin kung saan sila inanot. Kulas, sagot ni Marco. Pilit pinipigilan ang inis. Hindi ito. Ganon lang. Nako, sundalo, humalahak si Kulas. Baka naman yang ngayon, nagsitakas lang sa mga asawa nila. O baka naman may nakitang mas magandang buhay sa siyudad. Huwag mo nang problemahin. Halika, tagay tayo. Iniwan ni Marco si Kulas, nakausap ang sarili. Ang pagkairita at pagkabigo ay tila lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit alam niya, kapag dumating ang gabi, may lunas siyang naghihintay. At ang lunas na iyon ay ang karinderya ni Marites. Naging ritual na ito. Pagsapit ng dilim, pagkatapos ng isang araw ng kabiguan, ang kanyang nga pa ay kusa na siyang dinadala sa maliit na kainan na iyon. Ang mainit na liwanag mula sa gasera ni Aling Marites ay naging isang parola sa gitna ng kadiliman ng baryo. Ang kanyang ngiti ay isang pangakong may naghihintay na ginhawa. Cabo Marco, mabutit na parito ka. Bati nito palagi. Na para bang siya ang pinaka-inaabangan nitong bisita. Halika, ipinaktira kita nga barito mo. At laging may nakahanda para sa kanya. Minsan, tinola na may malalaking piraso ng manok at berdeng papaya. Minsan, sinigang na ang asim ay tamang-tama. Sapat lang para pawiin ang pagod. O di kaya'y kaldereta, na ang sarsa ay kumakapit sa kanin at ang karne ay tila bulak sa lambot. Ang bawat putahe ay mas masarap pa sa nauna. Para kay Marco, si Aling Marites ay isang anghel. Sa isang lugar kung saan lahat ng tao ay tila may pader na nakaharang, si Marites ay bukas palad. Siya ang tanging sinak ng liwanag sa San Roque. Tinanong niya minsan kung bakit 24 oras bukas ang kainan nito. Naku, iho, sagot nito habang nagpupunas ng mesa. Marami kasing nagigising sa gabi dito. Yung mga magsasaka na maagang umaalis para sa bukid o yung magatanot na nag-iikot. Gusto kong laging may mainit na pagkain na naghihintay sa kanila. May mga iba pang kumakain doon paminsan-minsan. Mga tahimik na lalaki na upo sa isang sulok. Mabilis na ubusin ang kanilang pagkain at alis ng walang imik. Hindi sila nakikipag-usap. Tila sila mga anino na dumadaan lang. Ngunit si Marco,
Laging kinakausap ni Marites. Kumusta ang araw mo? Iho, may nalaman ka na ba? Wala pa rin ho, Aling Marites. Parang ayaw magsalita ngang matao dito. Huwag kang mag-alala. Sasabihin nito habang dinadagdagan ang kanin sa kanyang plato. Ganyan lang talaga sila Samgadayo. Maninibago. Pero masasanay din yan sa'yo. Kumain ka pa at kakain nga siya. Ang pagiging alistong ng isang sundalo ay unti-unting lumuluwak sa loop ng 4 na sulok ng karinderiya. Ang pagdududa ay napapalitan ng pananabik sa susunod na putaheng kanyang matitikman. Ang lugar na ito ang kanyang santuaryo. Si Marites ang kanyang tagapag-alaga. Isang gabi, medyo huli na siyang nakabalik mula sa pag-ikot sa kabilang dulo ng baryo. Malalim na ang gabi at tanging ang buwan na lang ang kasama niya. Gutom na siya. At isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang lutuin ni Marites. Habang papalapit siya sa karinderiya, napansin niyang madilim ang harapan, sarado ang mabintana. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siyang bahagyang pagkabigo. Baka naman napagod na, isip niya. Ngunit bukas daw ito 24 oras. Nagpasya siyang umikot sa likod. Umasang baka may pinto doon na bukas at doon niya narinig ang isang tunok. Isang tunaw na paulidulida mabigate. Tug. Isang segundong katahimikan. Tug. Hindi ito tunong ng karaniwang paghihiwa. Ito ay tunong ng isang mabigat na bagay, isang kutsilyo o ita, na buwang puwersang ibinabagsak sa isang makapal na sangkalan. Dahan-dahan, siyang sumilip sa isang siwang sa dingding na kawayan. Ang ilaw sa kusina ay mas madilim, nakmumula lang sa isang maliit na kandila, at nandun si Aling Marites, nakatalikot sa kanya. Ngunit may iba sa postura nito. Hindi ito ang malumanay na babaeng kilala niya. Ang kanyang mabalikat ay tensyonado. Ang paraan mang pahawa niya sa malaking kutsilyo ay hindi pangkusinera. Buong lakas niya itong itinaas at ibinaksak sa kung anumang nasa ibabaw ng sangkalan. Tug. Hindi makita ni Marco kung ano ang hinihiwa nito. Ngunit sa bawat pagbagsak ng talim, may tumatalsik sa sahig. At sa sahig, sa ilalim ng sangkalan, may napansin siyang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Isang mansa. Isang basang mansa na hindi pula. Ito ay kulay siksik na siksik, halos itim at malapot. Tila kumakalat ito ng dahan-dahan sa sahig na kawayan. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Marites ang kanyang presensya. Bigla itong tumigil. Dahan-dahan itong lumingon at sa isang iglap bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang maamata nito sa unang pagkakataon ay tila hindi abot ang ngiti. Ay, Kabo! Nandiyan ka pala. Ay, Kabo! Nandiyan ka pala. Ang boses ni Marites ay tumalon sa gulat, ngunit mabilis na napalitan ng pamilyar na init. Mabilis niyang ibinaba ang hawak na itak sa tabingang sangkalan. At pinunasan ang makamay sa kanyang duster na tila ba may ginawang nakakahiya. Ginulat mo naman ako, sabi niya. Sabay tawang bahagya. Lumakat siya papalapit sa siwang kung saan nakasilip si Marco na ngayon ay tumayo na ng tuwid. Pakiramdam ay isang batang nahuli sa pagnanakaw ng kendi. Pasensya na po, Aling Marites. Sabi ni Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Akala ko po kasi ay sarado na kayo. Narinig ko po yung ingay sa likod kaya sinubukan kong sumilip. Naku, ito kasing maabuto-buto para sa sabaw bukas. Napakatigas, paliwanag niya. Sabay sipang ang bahagya sa isang sako sa sahig na hindi napansin ni Marco kanina. Kailangan talagang tagay ng husto. Pasensya na sa abala. Halika, pumasok ka sa loob. May natira pa akong para sa'yo. Sinundan niya si Marites papasok sa karinderya. Bago siya tuluyang makalayo, pasimple niyang sinulyapan ang sahig kung saan niya nakita ang maitim na mansa.
Wala na ito. Tanging isang basang bahagi na lang ng sahig na kawayan ang naroon na parabang katatapos lang punasan. Dugo sigurong baka, sabi niya sa sarili, sinusubukang iwaksi ang kakatwang pakiramdam. Ang pagkain na inihain sa kanya ay kasing sarap ngang dati. Isang mainit na batch ng menudo na ang amoy pa lang ay sapat na para burahin ang anumang bakas ng pagdududa sa kanyang isipan. Habang kumakain siya, ang pag-iisip niya ay bumalik sa lohika. Siya ay isang sundalo. Ang nakita niya ay isang babaeng naghahanda ng pagkain. Ang tunok ay pagtataga ng buto. Ang mansa ay dugo. Lahat ay may rasyonal na paliwanag. Ang pagod at gutom ay naglalaro lang sa kanyang isipan. Kinabukasan, dala ang panibagong pagkabigo mula sa mga residente. Nagpasya si Marco na ikutin ang nagilit ng baryo. Ang mga lugar na hindi gaanong tinatamaan ng bagyo. Sa pag-asang baka, may makitang bakas doon. Ang kanyang paglalakad ay nagdala sa kanya sa isang maliit na landas na papasok sa isang kakahuyan malayo sa sentro ng San Roque. Sa dulong landas, may isang maliit na kubo na tila hihinga na lang ay babagsak na. Ang madingding na sawali ay may mabutas at ang bubong na pawit ay tila buhok ng isang matandang gusgusin. Ngunit sa harap nito, may mahalamang gamot na nakatanim sa malumang lata at mga anting-anting na gawa sa kung ano-anong buto at dahon na nakasabit sa bintana. Sa isang upuang duyan na gawa sa yantok, nakaupo ang isang napakatandang babae. Ang kanyang balat ay kulubot na parang pasas, ang kanyang buhok ay puting-puti na parang sinulit ng gagamba. Ngunit ang kanyang mata, nang tumingin ito kay Marco, ay matalas at punong isang karunungang hindi nababagay sa kanyang marupok na anyo. Mapapalapit ka, sundalo, sabing matanda. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi isang tanong, kundi isang utos. Dahan-dahang lumapit si Marco. Narinig na niya ang tungkol sa matandang ito mula sa ilang batang nakausap niya. Siya raw si Lola Ading, ang albularyo ng baryo, isang manggagamot na mas pinipili ang bulong at dasal kaysa sa mga gamot sa butika. Magandang umaga po, Lola. Magalang na bati ni Marco. Nag-iikot lang po. Hindi sumagot si Lola Ading. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na parabang binabasa nito ang bawat hiblang ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikang nagpatindig sa balahibo ni Marco, kumuha ito ng isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang baro. Isa itong maliit na anting-anting. Isang piraso ng pinatuyong dahon ng palma na tiniklop sa isang komplikadong paraan at tinalya ng pulang sinulit. Inilahat niya ito kay Marco. Para sayo, sabi ngang matanda. Nag-atubili si Marco. Naku, Lola, hindi ko po kailangan. Kunin mo, pagpupumilit nito, ang mata ay hindi umaalis sa kanya. Pananggasama ay hindi nakikita. Upang matapos na ang usapan at dahil sa paggalang, kinuha ni Marco ang anting-anting. Magaan ito at amoy tuyong dahon. Isinilit niya ito sa kanyang bulsa. Nang akala niyang tapos na, hinawakan ni Lola Ading ang kanyang braso. Ang hawak nito ay nakakagulat na mahigpit para sa isang matanda. Lumapit ito at bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy nganga at maugat ng halaman. Mag-ingat ka sa masyadong matamis, iho, bulong nito. Ang magasalita ay tila gumagapang sa kanyang tainga. Baka hindi asukal ang nagpapatamis. Binitawan siya nito at muling sumandal sa kanyang duyan. Ipinikit ang mata na parabang wala silang pag-usap na nangyari. Naiwang nakatayo si Marco, naguguluhan. Tinalikuran niya ang kubo, hawak ang anting-anting sa kanyang bulsa. Matandang nag-uulyanin na, sabi niya sa sarili habang babalik sa comment post. Ang baryo na ito ay puno nga taong kakaiba.
Ang isa ay nagro at lasinggero. Ang isa naman ay isang matandang nanghuhula at si Marites. Si Marites lang ang matino. Gabi, muli, pagkatapos ngang, isa na namang masarap na hapunan sa karinderya, isang maanghang na Bicol Express na halos magpayak sa kanya sa sarap bumalik si Marco sa kanilang pos. Ang kanyang nga kasama ay natutulog na. Siya ang nakaduti para magbantay. Umupo siya sa isang silya sa labas, nakaharap sa madilim na plaza. Ang hangin ay malamig. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagbibigay ngang isang maputlang liwanag sa buong baryo. Ang katahimikan ay halos perpekto. At dun niya narinig ang tunog. Hindi ito tunog ang kuliglik. Hindi ito tunog ang hin. Ito ay isang tunog ang pagpagaspas. Ngunit hindi ito ritmiko. Hindi tulad ng isang ibon. Ito ay pautal-utal, mabigat at basa. Isang tunog na parang isang basang kumot na pilit iwinawagayway sa hangin. Plak, 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 plak. Tumingin si Marco sa paligid. Hinahanap ang pinanggagalingan ng tunog. Wala siyang makita. Ngunit ang tunog ay papalapit. Tumingala siya sa langit, sa direksyon ng maliwanag na buwan. At dun, sa isang iglap, dumaan ito. Isang dambuhalang itim na anino ang mabilis na tumawid sa harap ng bilog na buwan, sapat na para makita niya ang hugis nito. Hindi ito ibon, hindi ito paniki. Ito ay isang bagay na impossible. Isang bagay na ang kanyang isip ay pilit na tinatanggihan. Ang anino. Ito'y hugis ng itaas na bahagi ng katawan ng tao. Isang katawan na may mga braso at ulo. At mula sa likod nito, nakaunat ang isang paras ng dambuhala at tila balat na pakpak. Isang hating katawan na lumilipad. Isang segundo lang itong nagpakita bago muling nilamon ng kadiliman ng gabi. Napatayo si Marco. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinusot niya ang kanyang nga mata. Sigurado na siya. Kinusot niya ang kanyang nga mata. Sigurado na siya ay niloloko lang pagod at ng liwanag ng buwan. Impossible. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isa siyang sundalo. Naniniwala siya sa mga bagay na nakikita, nahahawakan, at nabibigyan ng lohikal na paliwanag. Ang isang lumilipat na hating katawan ay hindi kabilang doon. Imahinasyon lang bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay bahagyang nangingini. Huminga siya ng malalim. Pilit na iwinawaksi ang imahe mula sa kanyang isipan. Isang malaking ibon lang siguro iyon, o isang paniki na dumaan sa isang anggulong nagpamukha ritong kakaiba. Maraming rasonableng paliwanag. Kailangan niya lang hanapin ang tama. Ngunit ang tunog ang basang pagpagaspas na iyon ay nanatili sa kanyang pandinig. Kinabukasan, may panibagong balita na sumalubong sa kanila. Isa na namang residente ang nawawala. Sino ngayon? Tanong ni Marco kay Kulas, na gayang dati ay nakatambay sa labas ng barangay hall. Si Pedring, sagot ni Kulas. Habang kumakamot ng tiyan, yung binatilyong payatot na mahilig mag-isa sa may sapa. Hayaan niyo na yon. Baka sumama lang sa mga kaibigan niya sa kabilang baryo. Ngunit alam ni Marco na walang kaibigan si Pedring. Madalas niya itong nakikita, isang binatang may malungkot na mga mata, laging nakayuko, at tila takot sa sarili nitong anino. Isa sa mga mahina ng San Roque. Ang buong araw ay ginugol ni Marco sa paghahanap ng anumang lead. Kinausap niya ang ina ni Pedring, isang babaeng pagod na ang mukha, na ang tanging nasabi ay, huli ko siyang nakita kahapon. Papunta raw sa sapa para manghuling ang gagamba.
Walang bakas, walang testigo. Para na namang bula na naglaho. Ang pagkadismaya ay kumapit sa kanya na parang putik. Pakiramdam niya ay paikot-ikot lang siya sa isang labirintong walang katapusan. Ang baryo na ito ay tila isang malaking bibig na dahan-dahang lumulunok sa mga tao. Pagsapit ng gabi, ang kanyang nga paa ay muli siyang dinala sa nag-isang lugar na nagbibigay sa kanyang alif. Sa karinderya ni Marites. Kabo, tamang-tama ang dating mo. Masayang bati ni Aling Marites. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng dati. Sapat na para pansamantalang tabunan ang kadilimang nararamdaman ni Marco. May espesyal ako para sa iyo ngayong gabi. Ano po yon, Aling Marites? Tanong niya. Habang umuupo sa kanyang paboritong pwesto. Ang pamilyar na amoy ng lutong bahay ay nagsimula ng pakalmahin ang kanyang nag-aalburutong isipan. Isang kaldereta na hindi mo pa natitikman, sabi nito. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Sagana sa sahok at pinalambot ng husto. Para sa iyo to. Dahil alam kong pagod na pagod ka. Maya-maya. Inilapag nito ang isang mangkok sa kanyang harapan. Ang amoy ay napakabango. Ang sarsa ay kulay pula at malapot. Bumabalot sa mga pirasong karne at patatas. Ngunit ang karne, may kakaiba sa kulay nito. Medyo mas maputla kaysa sa karaniwang baka o baboy. Baka po yan o baboy? Tanong ni Marco. Espesyal na karne. Iho, sagot ni Marites sabay kindat. Mas malambot, mas malasa. Galing pa sa bundok. Tikman mo. Hindi na nagtanong pa si Marco. Ang gutom at ang tiwala niya kay Marites ay mas malakas. Isinubo niya ang unang piraso. Totoo nga ang sinabi nito. Ang karne ay hindi kapanipaniwalang malambot. Hindi na kailangang nguyain. Tila ito natutunaw sa kanyang dila. Nag-iwan ng isang lasang mayaman, masarap at pamilyar. May isang bahagyang tamis sa dulo, isang lasang nakatago sa ilalim ng anghang ng sili at asim ng kamatis. Inubos niya ang lahat. Pati ang sarsa ay hinigop niya hanggang sa huling patak. Salamat po dito, Aling Marites. Sabi niya, habang hinihimas ang busok na tiyan. Iba, talaga kayo magluto. Walang anuman, iho. Basta para sayo. Sagot nito. Nang tumayo si Marco para umalis, may naramdaman siyang matigas sa ilalim ng kanyang bota. Yumuko siya para tingnan kung ano ito. Ginalaw niya ang kanyang paa. Sa sahig na lupa, sa ilalim mismo ng mesa kung saan siya kumain, may isang maliit na bagay na kumikinang sa liwanag ng gasera. Isang hikaw. Isang mumurahing hikaw na pila na may maliit na disenyong araw. Pinulot niya ito, pinagmasdan, at ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagelo. Ang hikaw na ito. Pamilyar ito. Nakita na niya ito dati. Ito ang hikaw na laging suot ni Pedring, ang binatang nawawala. Laging nakasabit sa kaliwang tainga nito. Napatingin siya sa kanyang palat sa maliit na piraso ngang metal na naroon. At pagkatapos, napatingin siya kay Aling Marites na abala sa paghuhugas ng mga plato na katalikot sa kanya. At mahinang humuhuni ng isang lumang kanta. Ang lasangang kaldereta ay biglang bumalik sa kanyang dila. Ang kayamanan, ang lambot, ang kakaibang tamis. Espesyal na karne, mas malambot, galing pa sa bundok. Ang masalita ni Marites ay umaling-aungaw sa kanyang tainga. Ngunit ngayon, mayroon na itong bagong kahulugan. Isang kahulugang napakasama, napakasuklam na ang kanyang sikmura ay biglang umasim. Itinikom niya ang kanyang palat. Mahigpit na hinawakan ng hikaw. Dahan-dahan siyang tumalikot at lumabas ng karinderya.
Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang dahan-dahang gumagapang na katotohanan. Sa labas, sa ilalim ng maputlang buwan, tiningnan niyang muli ang hikaw, walang duda. Ito nga iyon. At ang tanong na biglang sumulpot sa kanyang isipan ay napakasimple at napakakilabot. Kung ang hikaw ni Pedring ay nasa sahig ng karinderya, nasaan si Pedring? Nasaan? Ang laman, ang hikaw sa kanyang palat, ay tila isang baga na pumapaso sa kanyang balat. Hinigpitan ni Marco ang pagkakasarangang kanyang kamao. Ang tulis ngang mumurahing metal ay bumaon sa kanyang laman, isang sakit na kailangan niya para manatiling nakatapa sa realidad. Tumingala siya sa karinderya. Ang mainit at dilaw na liwanag na dati na bibigay sa kanyang kapanatagan ay isa na ngayong ilaw na naglalantad sa isang kasuklam-suklam na entablado. Naglakad siya pabalik sa command post. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang hangin ng gabi ay hindi na malamig. Ito'y malakit at tila may dalang amoy na hindi niya matukoy. Amoy ng kasinungalingan. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinititigan ang hikaw sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight. Sinubukan ng kanyang isip na bumuo ng rasonableng paliwanag. Naldusmus o labilir. Wedeng nalagla lang. Ito ni Pedring nong minsan siyang kumain dito, nakataon lang. Ngunit ang bawat pagsubok na kumapit sa lohika ay winawasak nga ala-alangang nga imposibleng bagay. Ang hating katawan na dumaan sa harap ng buwan, ang mabibigat na paktaga mula sa kusina ni Marites, ang kakaibang tamis ng karneng natutunaw sa kanyang bibig. Kinabukasan, ang umaga ay dumating ng walang init. Isang maputlang liwanag lang ang bumalot sa baryo. Bago pa man sila makapag-almusal ng kanilang rasyon, isang sigaw ang bumasak sa katahimikan. Tulungan niyo kami. Diyos ko po. Ang sigaw ay nanggagaling sa isang batang lalaki na tumatakbong papalapit mula sa direksyon ng mabukirin. Ang kanyang mukha ay basang-basang ang luha at putik. Ito ay isa sa mga batang nagpapastol ng kalabaw. Anong nangyari? Bata, mabilis na salubong ni Sargento Cruz. Yung kalabaw ko. Ayaw gumalaw. Humihikbing sabi ng bata. Doon po, sa may talahiban. May tao. May tao po doon. Agad na kumilos si Marco at ang kanyang nga kasama. Sinundan nila ang bata na pabalik sa dinaanan nito sa isang malawak na kaparangan ng matataas na talahib sa gilid ng baryo. Ang amoy ang unang senyalas. Isang masangsang na amoy nabubulok at ng sariwang dugo na pinagsama at pinatindi ng init ng araw. Lumalakas ito habang sila'y papalapit. Nakalat ang malangaw, isang itim na ulap na umugong sa ibabaw ng isang partikular na lugar. Itinaboy nila ang maito. At dun, sa isang maliit na espasyo kung saan ang matalahib ay nayurak at nabahiran ng dugo, nakahandusay ang natira kay Pedring. Ang salitang bangkay ay hindi sapat para ilarawan ito. Ito ay isang piraso ngang karne na minasakar. Ang damit nito ay punit-punit. Ang balat ay may mga malalalim na kalmot na tila gawang makukong ang isang dambuhalang hayop. Ngunit ang pinakakilabot sa lahat ay ang kanyang dibdib. Ito'y bukas. Tila isang pintuan na binuksan ng sapilitan. Ang mata diyang ay bali-bali at nakausli. At sa loob, wala na, walang puso, walang atay. Isang malaki at madugong butas na lang ang natira na ngayon ay pinipiestahan ng mainsekto. Napaurong si Private Gomez at nagsimulang sumuka sa gilid. Maging si Sargento Cruz, isang veterano ang maraming laban, ay napamura ng mahina. Ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit si Marco, hindi siya makagalaw. Nakatitik lang siya. Naramdaman niya ang panlalami na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugot. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan
at ang lasa ng kinain niyang kaldereta ay tila bumalik, mapait at nakasusuka. Ang tunog, tuk, tuk, tuk. Ang tunog mula sa kusina ni Marites. Bigla itong nakaroon ng malinaw at nakapang-ingilabot na kahulugan sa kanyang isipan. Hindi butong baka, hindi butong baboy. Habang ang mga residente ay nakukumpulan na sa di kalayuan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pamilyar na pagka-resign. Dumating ang nagisang doktor ng baryo, isang matandang lalaki na may nanginginig na makamay. Lumuhot ito sa tabi ng bangkay. Ang kanyang profesional na pag-usisa ay nakikipaglaban sa halatang halata niyang takot. Tiningnan nito ang masugat, ang mga markang kagat sa lik at braso, ang mga punit sa laman. Ano sa tingin niyo? Dok, tanong ni Sargento Cruz. Ang boses ay pilit na pinatatak. Hayop, nga asong ligaw. Umiling ang doktor, hindi inaalis ang tingin sa bangkay. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Hindi ito gawang aso, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Tumingala ito kay Marco. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa isang takot na hindi na kayang itago. Hinawakan nito ang braso ni Marco. Ang kanyang nga daliri ay malamig na parang yelo. Kabo, nanginginig na sabing doktor. Ang mahiwa, ang mamarkang kagat. Hindi ito gawang hayop. Huminga ito ng malalim bago sabihin ang masalitang magpapabago sa lahat. At hindi rin ito lubusang gawa ng tao. Malayo sa kaguluhan, sa talahiban, salup nga ang kanyang munting kubo na amoy mga pinatuyong dahon at insenso. Nakaupo si Lola Ading sa sahig. Ang kanyang nga mata ay nakapikit. Ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Hindi na niya kailangan pang makita ang bangkay para malaman kung ano ang nangyari. Naramdaman niya ito sa hangin. Narinig niya ito sa ihip ng hangin na may dalang mensahe ng kamatayan. Isang lumang mangkok na puno ng magaspang na asin ang nasa kanyang harapan, kasama ngang isang maliit na botyang langis ang niyo kung saan nakababat ang isang krus na gawa sa pinakpatong-patong na dahon ng saging. Ang kanyang madaliri na tilam nga tuyot na sanga ay dahan-dahang gumuhit ng nga hindi nakikitang simbolo sa hangin habang ang kanyang malabi ay bumubulong ng masalitang mas matanda pa sa baryo mismo. Isang ritual ang proteksyon. Isang ritual na tila wala ng bisa na kulang ako. Patawarin ninyo ako, mga ninuno, bulong niya sa hangin. Ang boses ay punong pagsisisi. Habang hinihipan niya ang usong sinusunog na dahon ng bayabas, ang kanyang isipan ay lumipat pabalik sa mga kwentong isinalin sa kanya ang kanyang ina na isinalin din ditong kanyang lola. Mga kwentong hindi kailanman isinulat, tanging ibinubulong lang sa takip silim. Ang kwento ng kasunduan, ilang henerasyon na ang nakalipas, ang San Roque ay hindi isang tahimik na baryo, kundi isang lugar na laging sinasalakay ng tulisan at winawasan ng masakit. Ang nagtatang baryo sa kanilang desperasyon ay gumawang ang isang bagay na ipinagbabawal. Umakyat sila sa bundok at tinawag ang manilalang na matagal nang naninirahan doon bago pa man dumating ang mga tao. Isang pamilya ng aswang. Ang alaala ay dumaloy sa isipan ni Lola Ading na parang isang ilok. Narinig niya ang boses ng kanyang lola. Hindi sila purong masama, apo. Sila ay mga tagapangalaga sa kanilang sariling paraan. Mayroon silang kapangyarihan at ang kapangyarihan ay laging may katumbas na presyo. Ang kasunduan ay simple. Poprotektahan ng pamilyang aswang ang San Roque. Itataboy nila ang natulisan. Gagamitin nila ang kanilang kaalaman sa mga halaman at sa hangin para ilayo ang sakit at bagyo. Ang baryo ay magiging isang santuwaryo. Ang kabayaran, ang malayas. Ang mga taong hindi taga rito
ang mga naliligaw na manlalakbay, ang mga mahihina at palaboy na walang pamilyang maghahanap, sila ang magiging pagkain. Sila ang ialay para sa kapayapaan ng nakararami. Isang madilim na sikreto na bumuo sa pundasyon ng San Roque. At ang pamilya ni Lola Ading, mula pa sa simula, ang itinalagang tagabantay. Sila ang sisiguro na ang kasunduan ay nasusunod, na ang maaswang ay kukunin lang. Ang maitinakda at hindi gagalawin ang matunay na taga-baryo. Sila ang balanse. Ngunit ngayon, si Lola Ading ay matanda na. Ang kanyang paningin ay malabo na. Ang kanyang pandinig ay hindi na kasing talas ng dati. Ang kanyang kapangyarihang espiritual na dati ay isang naglalagablab na apoy ay isa na lang maliit na baga. At ang mga aswang, naramdaman nila ito. Naramdaman nila ang kanyang kahinaan at sila'y naging sakim. Ang pagkamatay ni Pedring isang tunay na taga-baryo, kahit pamahina ay isang paglabag. Isang deklarasyon na ang kasunduan ay balina. Napahawak si Lola Ading sa kanyang dibdib. Natila may isang tunay na sakit na gumuguhid doon. Ang kanyang pagsisisi ay mabigat. Bawat pagkain na inihahay ni Marites, ang pinuno ng angkan maaswang, ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Bawat ngiti ni Marites ay isang insulto sa alaala ng kanyang maninuno. Unti-unti siyang tumayo. Ang kanyang nga buto ay tumutunok sa pagod. Lumapit siya sa isang maliit na baul sa sulok ng kanyang kubo. Binuksan niya ito. Mula sa ilalim nga, lumang damit at magagamit sa ritual, kinuha niya ang isang litratong kupas na at naninilaw na. Ito ang litrato ng orihinal na tagapagtatak ng San Roque. Mga lalaking may seryosong mukha at mga babaeng may mahahabang saya. Ngunit ang kanyang mata ay hindi napunta sa kanila. Napunta ito sa isang anino sa gilid ng grupo. Isang anino na hindi dapat nandun. Sa loob ng aninong iyon, bahagyang makikita ang isang figura, isang babae. Hindi malinaw ang mukha, ngunit isang bagay ang malinaw na malinaw, ang ngiti nito, isang ngiting hindi natural, napakalawa na tila abot sa mga tainga. Ang ninuno ni Marites. Tinitigan ni Lola Ading ang ngiting iyon, at isang malamin na takot ang gumapang sa kanya. Isang takot na mas malalim pa sa kanyang pagsisisi, ang takot sa hinaharap. Ibinulong niya sa litrato ang isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Pinakay ninyo ang halimaw, aniya, ang boses ay basag at punong kawalan pag-asa. Ngayon, hindi na siya mabubusok. Ang masalitang doktor hindi rin ito lubusang gawang tao, ay parang maalingaw-ngaw na paulit-ulit na tumatambol sa isipan ni Cabo Marco. Naglakad siya palayo sa nakakagulong matao, palayo sa bangkay. Ang kanyang makamay ay nasa lukngang bulsa. Ang isa ay mahigpit na nakakuyom sa hikaw ni Pedring. Ang kanyang mundo, na dating nakatayo sa matibay na pundasyon ng lohika at ebidensya, ay gumuho na. Ang mapader ay bumagsak. At sa maguho nito, gumagapang ang mabagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang hating katawan sa kalangitan. Isang kainan na hindi nagsasara. Isang lasa na hahanap-hanapin niya. At isang bangkay na walang puso at ate. Wala nang ibang mapupuntahan. Ang mga residente ay mga aninong takot magsalita. Si Kulas ay isang lasingrong walang silbi. Si Sargento Cruz ay makikita lang ang kung ano ang nasa harapan niya. May isa na lang. Ang matandang babae na nagbigay sa kanyang babala. Hindi na siya nagpaalam. Mabilis ang kanyang hakbang pabalik sa pamilyar na landas patungo sa kubo ni Lola Ading. This time, he wasn't a dismissive soldier. He was a desperate man seeking answers. Kahit gaano pa ito kabaliw. Naabutan niya si Lola Ading na nakaupo sa labas ng kubo, tila inaabangan na siya. Ang duyan nito ay hindi gumagalaw.
Ang kanyang mamata, na punong isang sinaunang lungkot, ay nagatiti sa kanya habang siya ipapalapit, walang paligoy-ligoy. Pagdating niya sa harapan ng matanda, inilabas niya ang kanyang nakakuyom na kamay at ibinukas ito. Sa gitnang kanyang palat, naroon ang mumurahing hikaw na pilak. Kay Pedring po ito, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nahanap ko sa sahig, sa ilalim ng mesa ko, sa karinderya ni Marites. Tumingin si Lola Ading sa hikaw at pagkatapos ay sa mga mata ni Marco. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago tumango ng dahan-dahan ang matanda. Isang pag-amin sa isang katotohanang matagal na nitong kinikimkim. Pumasok ka, iho, sabi nito. Ang boses ay pagod. Panahon na para malaman mo. Sa lubong madilim na kubo, umupo si Marco sa isang maliit na bangkito. Ang hangin ay mabigat sa amoy ngang mahalaman at isang bagay na hindi niya matukoy marahil ay pananampalataya o takot. Ang makwentong iyong malolot lola. Simula ni Lola Ading, hindi lahat ng iyon ay kwento lang. Tinitigan siya ni Marco, naghihintay. Ang kanyang puso ay kalmado sa isang nakapangingilabot na paraan. Handa na siyang marinig ang lahat. Sa gabi, kapa ang buwan ay bilog at ang hangin ay tahimik, may mga nilalang na gumigaysing. Isa na rito ang manananggal. Ang salitang iyon ay binikas niya ng may bigat, na parabang may sarili itong buhay, isang uring ang aswang, kaya niyang hatiin ang kanyang katawan. Ang ibabang bahagi ay naiwan, nakatayo sa isang tagong lugar. Ang itaas na bahagi, tinutubuan ng malalaking pakpak na parang sa paniki, ay lumilipat sa kalangitan para mahanap ng mabibiktima. Ang imahe nga anino na tumawid sa harap ng buwan ay bumalik kay Marco. Isang hating katawan na lumilipat, hindi pala iyon imahinasyon. Ang kanilang dila, patuloy ngang matanda, ay napakahaba at mala Pilipino. Ginagamit nila ito para sipsipin ang sanggol mula sa sinapupunan ng isang buntis o para dukutin ang puso ng isang natutulog na tao. Napalunok si Marco. Sino? Sino sila? Tumingin si Lola Ading diretso sa kanyang mamata. Ang sagot nito ay simple, direkta, at nakawasak sa anumang natitirang pag-aalinlangan sa puso ni Marco. Ang pinuno nila dito ay ang pinakamabait na taong makikilala mo sa San Roque. Ang nagpapakain sa mga dayo at sa mga pagod, si Marites. Ang pangalan ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura, si Aling Marites. Ang kanyang anghel, ang kanyang kanlungan, ang ngiti nito, ang kabaitan, ang masasarap na pagkain, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang maskara. Hindi maari. Bulong ni Marco. Umiling, ngunit alam niyang totoo ang sinasabi ng matanda. Ang baryo na ito ay may madilim na sikreto. Iho, isang kasunduan, proteksyon mula sa mga aswang, kapalit ng mga taong labas, mga dayo na walang maghahanap. Ngunit ako'y matanda na. Ako na tagabantay ay nang hinana, at sila'y naging sakim. Sinira nila ang kasunduan. Sinimulan na nilang kunin ang sa atin. Pinagpatuloy ni Lola Ading ang kanyang kwento. Isinasalaysay ang bawat detalye ng madilim na kasaysayan ng San Roque. Ngunit ang isipan ni Marco ay nakakapit na lang sa isang bahagi ng kwento, ang pagpatay. Ano po ang ginagawa nila sa nga biktima? Tanong niya. Sumandal si Lola Ading. Ang kanyang nga mata ay lumayo. Tila may tinitingnang isang bagay na nakakakilabot. Kinukuha nila kung ano ang pinakamahalaga sa kanila, ang nagbibigay buhay, ang pinakamasustansya. Ang puso at ang ate, bulong ng matanda. Yan ang paborito nila. Yan ang nagpapalakas sa kanila. Ang laman ay para sa iba.
Pero ang puso at ate, iyon ang espesyal. Nagpatuloy ito. Ang lasa raw niyon ay naiba, mayaman, at may isang tamis na hindi mo mahahanap sa anumang prutas. Tamis, ang salitang iyon, parang isang kidlat na tumama sa utak ni Marco. Naalala niya ang unang babala ni Lola Ading. Mag-ingat ka sa masyadong matamis, iho. Baka hindi asukal ang nagpapatamis. At pagkatapos, naalala niya ang lasa. Ang lasa ang kaldreta kagabi. Ang kakaibang karne na iyon na napakalambot, na may isang natatagong tamis sa ilalim ng anghang. Ang espesyal na laman. Ang puso, at ang etay. Ang bangkay ni Pedring na walang laman ang dibdib. Ang hikaw sa kanyang palat, ang kaldereta sa kanyang tiyan. Ang koneksyon ay nabuo sa kanyang isipan, hindi dahan-dahan, kundi isang bigla ang pagsabong ng kasuklam-suklam na katotohanan. Diyos ko, nasabi niya, ang hangin ay nawala sa kanyang mabaga. Ang amoy ng luto ni Marites ay biglang bumalik sa kanyang alaala, ngunit hindi na ito mabango. Ito'y masangsang. Ang lasa nito ay hindi na masarap. Ito'y lasang kamatayan, lasang kasalanan, lasang kapwa-tao. Hindi na niya napigilan. Napatayo siya, napatakip ng bibig, at tumakbo palabas ng kubo. Sa ilalim ng maputlang araw, napaluhot siya sa damuhan. At dun, sa harap ng kubo ng albularyo, isinuka niya ang lahat. Ang kanyang sikmura ay umasim at bumaliktat, pilit na inilalabas hindi lang ang pagkain, kundi ang katotohanang kanyang nalaman, isang katotohanang mas masahol pa sa paggarap sa isang halimaw. Ang katotohanang siya, sa kanyang kamangmangan, ay naging kasalo nila sa kanilang piyesta. Nang matapos ang marahas na pagduduwal, naiwan si Marco na nakaluhot sa damuhan, nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay masakit at ang lasa ng asido at pait ay nanunuot sa kanyang bibig. Ngunit ang pisikal na sakit ay walang-wala kumpara sa pagkasuklam na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay marumi, isang kasabwat, isang kanibal na walang kamuwang-muwang. Tumayo siya. Pinunasan ang bibig gamit ang likot ng kanyang kamay. Ang mukha niya ay walang emosyon, isang blangkong maskara na nagtatago sa nag-alap na apoy salup. Ang sundalong Hoham, ang lalaking naniniwala sa lohika, ay tuluyan ng namatay. Ang isinilang mula sa kanyang abo ay isang bagay na mas simple at mas mapanganib, isang taong wala nang maaring mawala pa. Hinarap niya si Lola Ading, natahimik na nakatayo sa may pinton kubo. Kailangan kong ebidensya, sabi ni Marco. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Hindi na ito isang tanong. Ito ay isang pahayang intensyon. Kailangan kong makita. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Ading. Ibinigay nito sa kanya ang isang maliit na botlya na may lamang malapot na likido. Langis ng niyok na may dasal, sabi nito. Hindi sila nito mapapatay, pero may lalantat nito ang kanilang tunay na anyo at ipahit mo ito sa iyong balat. Hindi nila gusto ang amoy nito. Kinuha ni Marco ang botelya. Tumango siya, isang beses, walang salitang pasasalamat, walang tanong. Ang kanilang pag-usap ay tapos na. Buong araw, kumilos si Marco na parang isang makina. Nag-report siya kay Sargento Cruz. Sinabing mag-iimbestiga siya sa isang lead, isang kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang makasama ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang kanyang mukha ay namumutla at may isang bagong tigas sa kanyang mamata na wala doon dati. Pagsapit ng gabi, naghanda siya. Isinukbit niya ang kanyang service pistol. Ibinulsa niya ang maliit na botelya ng langis mula kay Lola Ading. At pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinimulan ang paglalakad patungo sa karinderya ni Marites. Ang bawat hakbang ay
isang laban sa sarili. Ang kanyang katawan ay gustong tumakbo palayo, ngunit ang kanyang bagong tuklas na layunin ay naktulak sa kanya pasulong. Habang papalapit siya, ang pamilyar na amoy ng lutong bahay ay muling umalinggasaw. Ngunit ngayon, ito'y amoy ng bitag, amoy ng kamatayan. Pagpasok niya sa pinto, ang lahat ay tila normal, ang mainit na liwanag, ang malinis na mga mesa. At si Marites, na nakatayo sa likod ng counter, na may parehong malawak at magilih na ngiti. "Kabo Marco, mabuti't dumating ka." Bati nito. "Medyo nanibago ako sa iyo kanina. Hindi ka nagpakita buong araw. Ayos ka lang ba?" Ang tanong ay punong tila totoong pag-aalala. At iyon ang nagpakilabot kay Marco. Ang galing ng kanyang pakukunwari. Isang obra maestra ng panlilinlang. "Ayos lang po, Aling Marites." Sagot ni Marco, pinipilit na panatilihing normal ang kanyang boses. Medyo masama lang po ang pakiramdam kanina. "Ganun ba? Naku, dapat kumain ka ng mainit na sabaw para guminhawa ang pakiramdam mo." "Sige po," sabi ni Marco habang umuupo sa karaniwang pwesto. Ang bawat segundo na nanatili siya ron ay isang pagsubo sa kanyang katinuan. Ang bawat ngiti ni Marites ay parang isang patalim na humihiwa sa kanya. Pinagmamasdan niya ito habang kumikilos ang paraan ng paglalakad nito. Ang paggalawang kanyang nga kamay hinahanap ang anumang bakas ng halimaw sa ilalim ng maskara. Wala siyang makita. Perpekto ito. Inilapa ni Marites ang isang mangkok ng mainit na batchoy sa kanyang harapan. Ang amoy ay masarap, ngunit ang tiyan ni Marco ay umasim. "Salamat po," sabi niya, na kunwari siyang kumakain. Isinasawsa ang kutsara sa sabaw ngunit hindi ito dinadala sa kanyang bibig. Nag-usap sila. Tinatanong siya ni Marites tungkol sa investigasyon. Sumasagot naman si Marcong mawalang kwentang detalye. Isang sayong pagkukunwari. Isang hapunan kasama ang demonyo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na natatakot siyang baka marinig ito ni Marites. "Aling Marites," sabi ni Marco. Matapos ang ilang minuto, "Maari po bang gumamit ng palikuran?" "Naku, oo naman, iho," sabi ni Marites. Sabay turo sa isang pinto sa likod. Doon sa likod, sa may kusina. Ito na ang pagkakataon. Tumayo si Marco. Naglakad siya patungo sa direksyong itinuro nito. Ngunit sa halip na pumasok sa palikuran, dahan-dahan niyang binuksan ang isa pang pinto sa tabi nito, ang pinto patungo sa bodega, ang lugar kung saan niya nakita si Marites na nagtataga noon. Madilim sa loob. Kinuha niya ang kanyang maliit na flashlight. Ang sinak nito ay gumuhit sa kadiliman, naglalantad sa mga sako ng bigas, mga kahon ng delata at mga lumang kasangkapan. Sa unang tingin, mukha itong isang ordinaryong bodega. Ngunit may isang bagay sa sulok na hindi ordinaryo. Isang malaking chest freezer na umugong ng mahina. Isa itong modernong kagamitan sa isang baryo na halos walang kuryente. Tiyak na kinakamitan ito na generator. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang pahinga ay mababaw. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa takip ng freezer. Malamig ito. Nagyayelo. Humugot siyang isang malalim na hininga. At itinaas niya ang takip. Isang ulap ng malamig na hangin ang bumulwak. May dalang amoy na hindi niya malilimutan habang buhay. Amoy ng nagyayelong dugo at hilaw na laman. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa loop. Hindi to puno en gram ng baka o baboy. Hindi to puno en gram manok o isda. Sa loob, maayos na nakasalansan at nakabalot sa magadahon na saging na may magamarka na uling ay magapiraso ng tao. Isang braso na putol mula sa siko. Isang hita.
na ang balat ay maputla at may mabuho pa. At sa ibabawng lahat, nakapatong ang isang ulo na ang mga mata ay nakadilat. Ang mga matang nakadilat ay kayumanggi at walang buhay, nakatitik sa kawalan. Ang buhok ay itim at basa pa, na may mga hiblang dumidikit sa nagyayalong balat. Kilala ni Marco ang mukhang iyon. Ito ay ang nawawalang magsasaka mula sa kabilang baryo. Ang isa sa mga unang nayulat na biktima. Isang along ng pakasuklam at galit ang bumuhos sa kanya. Napakainit na tila sinusunok nito ang yelo sa kanyang maugat. Mabilis at tahimik niyang isinar ang takip ng freezer. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakuha na niya ang kanyang ebidensya. Isang ebidensyang hindi niya kailanman may papakita sa korte, ngunit sapat na para sa kanya. Lumabas siyang bodega. Dahan-dahang isinara ang pinto. Si Marites ay abala pa rin sa pahuhugas, nakatalikod sa kanya. Naglakad si Marco pabalik sa kanyang mesa, iniwan ang halos hindi nagalaw na pagkain at naglapag ng ilang barya. Salamat po sa pagkain, Aling Marites. Alis na po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang himalangang pagpipigil. Agad? Hindi mo man lang ginalaw ang pagkain mo, sabi nito, lumingon na may bahit ng pagtataka sa kanyang mukha. Nawalan po akong gana. Bukas na lang po ulit. Palusot ni Marco. Mabilis siyang tumalikot at lumabas ng karinderya bago pa man ito makapagsalita muli. Hindi siya bumalik sa command post. Dumiretso siya sa kubo ni Lola Ading. Nakita niya itong naghihintay na parabang alam nito ang lahat ng nangyari. Nakita ko na. Sabi lang ni Marco. Tumango si Lola Ading. Ibinigay nito sa kanya ang isang lumang ita na may kalawang nasa gilid. Ang puluhan nito ay binalutan ng pulang tela. Ito ay binasbasan pa ng king ninuno. Ang bakal nito ay makakasugat sa kanila. Inabot din nito ang isang bayong na punong nga ulong bawang at magaspang na asin. Hindi nila gusto ang maito. Ikinalat mo kung saan mo kailangan. Ang gabing iyon ay ang gabing bilog na buwan. Ayon kay Lola Ading, ito ang gabi kung kailan pinakamalakas ang kanilang kapangyarihan. Ito rin ang gabi na kailangan silang kumain. Nahanda si Marco. Hindi bilang isang sundalo na may plano at taktika, kundi bilang isang mangangaso na umaasa sa kanyang instingto at sa mga lumang paniniwala. Ipinahid niya sa kanyang balat ang langis na bigay ni Lola Ading. Ang amoy nito ay matapang at kakaiba. Isinuksok niya ang ita sa kanyang likuran at ang kanyang baril ay nakahanda sa kanyang hita. Hindi niya sinabihan ang kanyang nga kasama. Ito ay laban niya, isang personal na pagtutuos. Pagsapit ng hating gabi, bumalik siya sa lugar na malapit sa karinderya ni Marites. Ngunit hindi siya pumasok. Naktago siya sa isang nasirang gusali sa tapat, sa likod ng isang gumuhong pader, kung saan mayroon siyang malinaw na tanawin ng kainan. Naghintay siya. Ang karinderya ay bukas pa rin. Ang liwanag nito ay isang mapanlinlang na paanyaya. At isa-isa, nagsimulang dumating ang maparokyano. Ang matahimik na lalaki na nakikita niyang kumakain doon tuwing gabi, nga ordinaryong magsasaka sa anyo, ngunit may kakaiba sa kanilang mga mata ngayong gabi. Sa liwanag ng buwan, tila mayroon itong malamig na kislap at ang kanilang mga galaw. Masyadong tahimik, masyadong maliksi. Pumasok sila sa loop, isa-isa. Hanggang sa maanim na sila ang nasa loop, kasama si Marites. Hindi sila umupo para kumain. Sila'y nakatayo lang, naghihintay, na parabang bahagi ng isang ritual. Pinanut sila ni Marco mula sa kadiliman. Ang kanyang puso ay tumitibo ng mabagal at mabigat. Nararamdaman niya ang pagbabago sa hangin. Tila ito'y lumalamig at kumakapal.
At mula sa lupngong karinderya, narinig niya ang isang tunok. Isang tunok na hindi niya malilimutan. Isang tunok ng pagkapunit. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Isang tunok na basa at malakit, na parabang isang tela na dahan-dahang pinupunit. Sinundan itong isang mahinang tunong nga butong nagkikiskisan at tila inaayos ang pwesto. K-R-A-K-K-K. Crack. Sumilip si Marco sa isang butas sa pader. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa kabilang ang inaasahan na niya kung ano ang makikita. Nakatayo si Marites sa gitna ng kanyang mangkasama. Ang kanyang mata ay nakapikit at ang kanyang katawan ay naghihiwalay. Sa may bandang baywang, isang siwang ang dahan-dahang lumalaki na may kasamang itim at malapot na likido na tumutulo sa sahig. Ang kanyang itaas na bahaging katawan ay dahan-dahang umaangat mula sa ibabang bahagi na parang isang takip na binubuksan. Ang tunong napuputol na malitit at laman ay nakasusuka. Ang ibabang bahagi, mula baywang pababa, ay nanatiling nakatayo na parang isang kandila habang ang itaas na bahagi ay lumulutang nasa ere. Kasabay ng paghihiwalay mula sa likod ni Marites, dalawang dambuhalang pakpak na gawas sa maitim at makintap na balat ang marahas na bumuka. Ang nga ito ay naglabas ng tuno na parang isang basang kumot na iwinasiwas. Plak! Plak! Ito ang tunok na narinig niya noong unang gabi. Ang mukha ni Marites, na kanina lang ay mukhang isang mabait na ina, ay nagbago. Ang kanyang bibig ay bumuka ng hindi natural. Ang kanyang labi ay umurong para ilantad ang gilagid na maitim at mga ngiping ng mistulang patalim. Ang kanyang dila, mahaba at kulay ube, ay lumabas at umikot-ikot sa hangin na parang isang ahas. Ito na ang hudyat. Ito na ang katotohanan. Hinugot ni Marco ang kanyang baril. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ngayon, bulong niya sa sarili. Sa isang malakas na sigaw na punong galit at pagkasuklam, sinipan niya ang pintong karinderya. Bumagsak ito mula sa mga bisagra. Marites. Lahat ng maulo sa loop ay lumingon sa kanya. Ang parokyano, na kanina lang ay anyong tao, ay nag-iba na rin. Ang kanilang mamata ay nag-alap na pula sa dilim. Ang kanilang makuko ay humaba at kumurbang, parang makutsilyo. Ang kanilang mangiti ay mangisina, nagpapakitang mapangil. Ngunit ang paningin ni Marco ay nakatuon sa halimaw na lumulutang sa gitna. Ang hating katawan ni Marites, sundalo. Angil nito. Ang boses ay hindi na boses ng tao, kundi isang halong dagundong at matinis na sitsit. Nalaman mo ang aming lihim. Sayang, paborito, kapanaman sana, namin. Hindi sumagot si Marco. Itinas niya ang kanyang baril at pinaputukan ito. Bang! Ang bala ay tumama sa balikat na lumilipad na aswang. Umalingaw-ngaw ang isang nakatutulirong na sigaw sa loob ng maliit na espasyo. Ngunit sa halip na dugo, isang itim at malangis na likido ang tumalsik mula sa sugat. Hindi ito bumaksak. Tila lalo lang itong nagalip. Ang ibang aswang ay sumugot na parang isang along kadiliman. Mabilis sila. Hindi ka panipaniwalang mabilis. Nagpaputok si Marco. Bang! Bang! Isa ang tinamaan niya sa dibdib na nagpatumba rito ngunit muling bumangon na parang walang nangyari. Isa pa ang tinamaan niya sa binti na bahagya lang itong natinag. Ang isa ay nakalapit at iwinasiwas ang mahahabang kuko nito. Mabilis na umiwas si Marco. Ang makuko ay tumama sa dingding na kahoy, nag-iwan ng 5 malalalim na hiwa. Ginamit ni Marco ang pagkakataon para itutok ang baril sa ulo nito at kinalabit ang gatilyo. Bang! Sumabog ang ulo ang aswang, nakalat ang itim na likido at mga pira-pirasong buto. Isa ang nabawas. Ngunit
Napapaligiran na siya. Mula sa itaas, ang manananggal na si Marites ay sumisit pababa. Ang mahaba nitong dila ay pumilantik na parang isang latigo patungo sa kanyang lik. Nagpagulong-gulong si Marco sa sahig. Iniwasan ang dila sa huling sandali. Ang dulong dila ay tumama sa sahig na semento. Lumikang isang malakas na tunog at nakiwan ng isang basak. Habang nasa sahig, isang aswang ang dumagan sa kanya. Naramdaman niya ang mabahong hininga nito sa kanyang mukha. Nakita niya ang mapangil na handa ng bumaon sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ito. Ngunit ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan. Hinugot niya ang ita mula sa kanyang likuran at buong lakas na itinarak sa tagiliran ng aswang. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan nito habang ang binasbasang bakal ay bumaon sa laman nito. Bumulwak ang itim na dugo at ang aswang ay gumulong palayo. Naghihingalo. Tumayo si Marco. Humihingal. Dalawa na ang baksak. Ngunit apat pa ang nakatayo. At ang pinakamalaki sa lahat ay lumilipat pa rin sa itaas. Naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang braso. Tiningnan niya ito. Isang malalim na kalmot dumudugo ng. Ang sakit sa kanyang braso ay matalas, ngunit ang adrenalina dumadaloy sa kanyang nga ugat ay mas malakas. Nakalat ang dugo at itim na likido sa sahig ng karinderya. Ang amoy ng pulbura at kamatayan ay nangingibabaw. Bang, bang. Pinaputukan niya ang dalawa pang sumusugot na aswang. Tumama ang nga bala, ngunit para lang silang malamok na tinataboy. Ang ordinaryong bala ay nagpapabagal lang sa kanila, hindi sila pinapatay. Click, naubos ang bala niya. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanya. Mas malamig pa sa hawak niyang baril na walang laman. Itinapon niya ito at hinawakan ng mahigpit ang binasbasang itak. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang tatlong natitirang aswang sa sahig ay tila naramdaman ang kanyang kahinaan. Sabay-sabay silang umisi, naglalaway, at dahan-dahang lumapit. Pinalilibutan siya. Mula sa itaas, ang hating katawan ni Marites ay humalaha. Isang tuno na parang mabubo na pinakikiskis. Tapos ka na, sundalo. Ang katapangan mo ay magiging pakain namin. Sumisit itong muli. Ang mapangil ay handa. Ang mamatay nakalap sa galit. Alam ni Marco na hindi niya kayang harapin ang apat ng sabay-sabay. Ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mata. Hinikpitan ang hawak sa ita. Handa ng mamatay na lumalaban. Ngunit bago pa man makalapit ang mga aswang, isang sigaw ang bumasak sa kaguluhan mula sa pinto. Mga demonyo! Layo ang ninyo, siya. Lahat sila ay napalingon. Sa may pintuan, nakatayo si Lola Ading. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang mahinang matanda. Ito ay muka ang isang mandirigma. Sa isang kamay, hawak niya ang isang maliit na palayo na umuusok. Sa kabila, hawak niya ang bayong na punong bawang at asin. Lola Ading! Sigaw ni Marco, isang halongeng pag-asa at takot. Ang mangkukulam, angil ngang isa sa mga aswang. Hindi sila binigyan ng pagkakataon ni Lola Ading. Mabilis niyang ibinato ang laman ng palayo sa pinakamalapit na aswang. Langis ng niyo na kumukulo at binasbasan. Nang tumama ito sa balat ng aswang, umusok ito at nasunok na parang papel. Ang sigaw nga aswang ay hindi na panghalimaw. Ito'y sigawng purong paghihirap bago ito bumaksak sa sahig na susunog. Kumuha si Lola Ading ng isang dakot ng magaspang na asin mula sa bayong at isinaboy ito sa isa pa. Ang asin ay dumikit sa balat ng aswang at naksimulang maglabas ng usok na tila ba binubuhusan ng asido ang laman nito. Ang kaguluhan ay nagbigay kay Marcong pakakataon.
Sumugot siya sa huling aswang na nasa sahig. Iniwasiwas ang itak at tinaga ito sa lig. Ang binasbasang bakal ay dumaan sa laman at buto. Ang ulo ay gumulong sa sahig. Ang katawan ay bumaksak. Ngunit ang kanilang atensyon ay naagaw. Sa itaas, si Marites ay sumisigaw sa galit, hindi na para kay Marco, kundi para kay Lola Ading. Ikaw matanda, ikaw ang tagabantay. Dapat ay hinayaan mo kami, sinira mo ang lahat. Ang kasunduan ay matagal ng sira. Marites, sigaw pabalik ni Lola Ading. Ang kanyang boses ay punong kapangyarihan. Nang simulan ninyong kunin ang mainosente, ang maana ng baryo, ang kasunduan, ay naging isang sumpa. Sa isang nakabibinging sigaw, sumisit si Marites. Hindi na para kay Marco, kundi para sa matandang naglakas loob na labanan siya. Lola, umalis ka na, sigaw ni Marco. Sinusubukang tumakbo palapit, ngunit alam ni Lola Ading na wala na siyang kawala. Alam niya na ito ang kanyang huling laban. Tumingin siya kay Marco at sa isang iglap, ang mukhang mandirigma ay nawala at napalitan ng isang ngiting malungkot at mapagpaubaya. Isang ngiting ang isang lola. Tumakbo ka, iho, sabi nito, ang boses ay mahinahon na ngayon. Tapusin mo ang dapat tapusin. Bago pa man makakilos si Marco, ang dambuhalang anyo ni Marites ay bumaksak kay Lola Ading. Ang tunong nababasak ng mga buto at napupunit na laman ay umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Nakita ni Marco ang huling sandali. Nakita niya ang apangil ni Marites na bumaon sa lig ng matanda. Nakita niya ang makuko nito na winasa ang marupo na katawan. Ngunit ang huling bagay na nakita niya, bago siya napatalikot sa sobrang sakit na makita pa ito, ay ang mukha ni Lola Ading. Walang takot, walang sakit, tanging isang ngiting ang kapayapaan. Isang ngiting ang isang taong tinupat, ang kanyang tungkulin hanggang sa huli. Ang sakripisyo ni Lola Ading ay nagbigay sa kanya ng ilang segundo, mga segundong kailangan niya. Sa halip na tumakbo palayo, tumakbo siya papalapit sa isang bagay na kanina pa niya. Tinitingnan ang ibabang bahagi ng katawan ni Marites na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna ng silit, hindi gumagalaw. Naalala niya ang nga kwento, ang kahinaan ng isang manananggal. Kinuha niya ang natitirang asin at bawang mula sa bayong ni Lola Ading at ibinuhos ang lahat ng ito sa ibabaw ng putol na baywang. Itinara niya ang mapiraso ng bawang sa laman. Ang laman ay umusok at nangitim. Naglalabas ng isang napakabahong amoy. Ang heting katawan ni Marites, na abala sa pagwasa sa labi ni Lola Ading, ay biglang napasigaw. Isang sigaw na hindi ng galit, kundi ng purong takot. Sinubukan nitong lumipat pabalik para muling kumabit sa kanyang katawan. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ng asin at bawang ay kumalat na. Hindi na ito maaring bumalik. Isang bilanggo sa sarili nitong anyo. Tumingin ito kay Marco. Ang mga mata ay punong pagkamuhi. At pagkatapos, tumingin ito sa bintana kung saan ang unang sinang ng bukang liwewe ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan. Hindi. Sigaw nito. Alam ni Marco na ang liwanag na araw ay nakamamatay sa kanila kapag nasa anyong halimaw sila. Hindi na niya hinintay pa. Umatras siya, kinuha ang itak, at tumakbo palabas ng karinderya, palayo sa lugar na iyon na naging impyerno. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang huling sigaw ni Marites habang tinatamaan itong liwanag nga araw. Isang sigaw na dahan-dahang humina hanggang sa mapalitang katahimikan. Tumakbo si Marco. Tumakbo siya ng walang lingon-likot. Ang nga puno ay dumadaan sa gilid ng kanyang paningin na parang mamulto. Ang kanyang mabaga ay nag-apoy. Ang sugat sa kanyang braso ay dumudugo. Nag-iwan ng pulang marka sa kanyang damit. Ngunit hindi niya ito ininda.
Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Lola Ading, ang huling ngiti nito. Isang sakripisong nakaukit na sa kanyang alaala magpakailanman. Tumakbo siya hindi dahil sa takot sa mga halimaw na nasa likod niya, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dinadala niya. Nang ang unang sinang araw ay tuluyang nagliwanag sa kalangitan, huminto siya sa gitnang isang bukirin. Napaluhot siya sa basang lupa, humihingal. Ang katawan ay punong sugat at putik. Ang init ng araw sa kanyang balat ay isang kumpirmasyon na tapos na ang gabi. Buhay siya. Ilang oras siyang nanatili roon, nakaluhod, habang ang baryo ay dahan-dahang nagigising. Ang katahimikan ay nabasak ng ngatunok nga tandang, at pagkatapos ay ng mataong nagbubulungan, hanggang sa ang ugong ng isang papalapit na sasakyan ang narinig niya. Ang kanyang backup, ang rescue team. Natakpuan siya ni Sargento Cruz Etnam, nga bagong dating na sundalo. Ang kanilang mamuha ay punong pagkabigla at pag-aalala nang makita ang kanyang kalagayan. Reyes, anong nangyari sa iyo? Nasaan ang nga residente ng karinderya? Tanong ang kanyang sarhento habang inaalalayan siyang tumayo. Tumingin si Marco sa direksyon ng karinderya. Wala na sila, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, guwang, nakaroon ng sunok. Iyon ang naging opisyal na kwento. Isang aksidente. Isang gasera na sumabog. Walang nakaligtas. Walang sinuman ang nagtanong ng husto. Ang residenteng San Roque, sa kanilang tahimik na paraan, ay tila naiintindihan na mas mabuting ibaon na lang ang nangyari. Ang baryo ay muling naging tahimik. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang kalayaan. Maraming linggo ang lumipas. Si Marco ay nasa isang hospital ng militar, nakpapagaling sa kanyang masugat. Ang kalmot sa kanyang braso ay nakiwan ng isang malalim na peklat. Ngunit ang mapeklat sa labas ay walang-wala kumpara sa mapeklat sa loob. Hindi na siya nagsasalita ng marami. Ang dating masayahin at medyo mayabang na sundalo ay nawala na. Ang pumalit ay isang lalaking tahimik na ang mata ay tila nakakita na ang kabilang buhay. Madalas siyang nakaupo lang sa kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang maopisyal ay inisip na ito'y trauma, post-traumatic stress. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Hindi ito trauma. Ito ay isang pagbabagong anyo. Isang gabi habang ang lahat ay natutulog. Binuksan ni Marco ang kanyang locker. Mula sa ilalim ng kanyang madamit, kinuha niya ang dalawang bagay. Ang anting-anting na gawa sa dahon ng palma na bigay ni Lola Ading at ang luma at kinakalawang na ita. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Sa liwanag na nakmumula sa bintana, kinuha niya ang isang hasaan at sinimulang ihasa ang talim ng ita. Sesk, sesk, sesk. Ang tunog ay mabagal, kontrolado, at may layunin. Sa bawat hagot ng hasaan sa bakal, ang maalaala ay bumabalik. Ang ngiti ni Marites, ang lasang kaldereta, ang sigaw ni Pedring, ang tapang ni Lola Ading. Ang Cabo Marco Reyes na ipinadala sa Baryo San Roque ay namatay na sa gabing iyon. Ang kanyang pagiging huham, ang kanyang paniniwala sa isang mundong may lohika, lahat ay naging abo. Ngunit mula sa abong iyon, may isang bagong pagkatao ang isinilang. Hindi na siya isang sundalo na sumusunod lang sa utos. Siya na ngayon ay isang mangangaso. Hinawakan niya ang puluhan ng ita. Ang peklat sa kanyang braso ay kumikirot, isang paalala. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa makintap na talim ng ita. Ang mga mata na tumingin pabalik sa kanya ay hindi na bata. Ang mga ito ay matanda na, malamig, at punong isang bakal na determinasyon. May mga halimaw sa mundo na kukubli sa likod ng mangiti at sa mga ordinaryong anyo. Nakita na niya sila.
Nalasahan na niya ang kanilang pagkain. At alam niyang marami pa sila diyan sa ibang mga baryo, sa ibang mga madidilim na eskinita. Ibinulong niya sa hangin ang isang pangako para kay Lola Ading, isang pangako para sa kanyang sarili. Hindi pa ito tapos, aniya. Ang boses ay mahina ngunit matatak. Nagsisimula pa lang. At dito natatapos ang kwentong pagbabagong anyo ni Cabo Marco Reyes mula sa isang sundalong punong pag-alinlangan tungo sa isang mangangasong nabubuhay at humihinga sa dilim. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng madilim na paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa istoryang ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang pagbabalik, tanaw sa makwentong bayan na humubog sa ating kamusmusan sa makilabot na bumabalot sa mga probinsya tuwing takip-silim. Ito ay isang pagalugat sa ideya na ang tunay na kasamaan ay hindi laging nagpapakita ng pangil at kuko, kundi madalas ay nakukubli sa likot ng pinakamabait na ngiti at sa pinakamasarap na handa. Ngunit higit pa sa takot at samga halimaw. Umaasa kung naiparating ding ng kuwentong ito ang mensahe ng sakripisyo at ng isang di inaasahang pag-asa. Ito ay isang salaysay kung paano ang isang ordinaryong tao kapag hinarap sa isang di pangkaraniwang katotohanan ay maring masira at mabuo tungo sa isang bagong layunin. Ang sakripisyo ni Lola Ading ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman. Mayroong liwanag ng kabutihan na handang mag-alay ng sarili para sa iba. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakatumatak na eksena o damdamin para sa inyo? Anong aral ang iniwan sa inyong karanasan ni Cabo Marco? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong masalobin, teorya, at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang inyong makuwento at reaksyon ay nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng kababalahan. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi, lalo na sa pagdating ng dilim.